Minsan nga naramdaman ko na naglalakad ako sa daan na halos walang-wala ako. Siyempre inisip ko lang papakain sa mga anak ko. Inisip ko nga rin yan, tumalon sa tulay kasi inisip ko naka-insured yung ako ng malaki. Nagtrabaho ako, makakuha ako ng ano, ikaw namatay ako, di makakain sa mga anak ko ng maayos. Siyempre ganun talaga yun. Pinakamahirap nga ng decision na ginagawa ng bilang magulang ay paano palaki ng anak nila ng maayos, malusog at nakakalayo sa magandang halimbawa sa buhay ng kapaligiran. Yung mga tukso ba, yan ang pinaka-number one. Siyempre, ang magulang, kung makagawa ng di maganda sa anak, sasabihin naman ang magulang may kasalanan. Siyempre, kung yung bata, hindi naman marunong sumunod sa magulang, hindi sabihin bata may kasalanan kasi marunong sumunod. Pero siyempre, bilang magulang, kahit nagkakamali anak mo, nandiyan ka pa rin mag-guide sa anak mo para tuwid sila sa tamang landas paglaki nila. Siyempre, kapag nasa loob ka ng tahanan, hindi naman nila nakikita ng ibang tao yun. Siyempre po lang sila komento. Pero bilang ina, hindi naman nila nakikita na kapag sa loob ka ng bahay mo, hindi naman nila nakikita na wala ka na pala isain, wala ka na iluto, wala ka ng pera. Siyempre, ang sakripisyo ng magulang, mas matindi talaga yon. Ang mga kapitbahay, kahit na sabi mo magkokomento yun, baliwalain mo na lang yun kasi ikaw yung nagdadala ngayon sa sa pamilya mo. Kaya siyempre, bilang sakripisyo, mag-it ka talaga. Naramdaman ko yun. Minsan nga naramdaman ko na naglalakad ako sa daan na halos walang-wala ako. Siyempre, inisip ko lang papakain sa mga anak ko. Inisip ko nga rin yan, tumalon sa tulay kasi inisip ko naka-insured yung ako ng malaki. Nagtrabaho ako, makakuha ako ng ano, ikaw namatay ako, di makakain sa mga anak ko ng maayos. Siyempre, ganun talaga yun. Kasi nga, isang magulang, natutokso din yun. Natutokso din sila na nag-iisip sila na gagawin ko ba to o hindi? Kasi nga, maraming tukso, di ba? Lalo kapag involved yung pera. Hindi ako sumuko talaga. Bilang nanay, hindi ako sumuko. Kahit nahirap-hirap na ako magpaaral sa mga anak ko noon. Hindi ako sumuko. Nilalakad ko pa yan. Mag-atid sila. Pag kaya ilakad, nilalakad ko. Pag sundo, lakad ko. Kung ilan yung sila. Kasi sabi ko, balang araw, ang sakripisyo ko na ay magkapalit naman din yung balang araw. Para sa kanila yun. Kung maabutan ko pa sila, na buhay pa ako, siyempre tutuwa naman ako. Diba? Ganun yun, bilang magulang. Ang gusto ko talaga sabihin sa mga anak ko ay mag-aaral sila mabuti, sumunod sila sa akin. Siyempre, bilang nanay, hindi ko naman lahat yan mapapakita sa kanila na talo sila sa mahal kita anak. Minsan hindi niraramdaman. Hindi pwede itong iparamdam sa kanila. Hindi man lang sa salita, hindi rin sa gawa. Sa mother ko, of course, syempre sa mother ko, thank you talaga. Hindi ko siya lagi nasasabi sa kanya, pero tingin ko naman nararamdaman niya yon sa mga ginagawa ko. And nagtithank you talaga ako sa syempre binigyan niya ako ng life ng ganito. Yung magkaroon ako ng maraming mga kapatid. Nakala mo minsan laging nakakainis, magulo. Pero pinagtithankful ko yun saka. Thank you ako sa kanya kasi alam mo nakaranas ako ng maraming kapatid. May mga kuya ko, may ate ako. May sasabihin ko yung mga gusto kong sabihin and nararanasan ko yung mga hindi man maganda yung
buhay namin. Pero thankful ako kasi hindi dahil sa kanya, hindi ko mararanasan yung mga ganito na parang dahil dito naging strong ako, dahil dito mas nararamdaman ko kung ano yung totoong buhay, ganyan. And dahil dito mas gusto kong mag-drive. And thank you ako kasi kahit sa kung anong ginagawa niya, maliit man yan, nakikita ko lahat ng ginagawa niya. And someday, dahil doon, gusto kong ibalik sa kanya yan. And dahil sa kanya, idol ko siya. Para kumbaga, hindi lahat ng mother kayang gawin yung katulad ng ginagawa niya para sa amin. And hindi mawawala sa isip ko yan. And forever ko yung i-cherish and ipagmamalaki. Yan, that's why mahal na mahal kita, ma. Yan. Iyak ako. So, yan. Okay. Yan. Thank you po.